ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, sa magandang araw sa ating mga viewers at welcome sa kauna-unahang episode ng inyong lingkod na si Beth Sarinas, ang inyong Lady Expose. Ang programang Expose na matutunghayan nyo tuwing araw ng Sabado at sana po ay sa kabuuan ng programang ito ay inyong tutukan ang mga magagandang balita na ating ipahatid na puno ng mainit, umaapoy at sumasabog. At sa unang pagkakataon, dito po sa Serbisyo Balita Live Online, ay makakasama po natin si kasamang Adan Gabato, ang Chief Reporter ng Cavite. Okay, Adan? Okay, maraming salamat sa iyo kasama Beth kung sana ay talaga naman palang mainit at sumasabog itong mga isyong tatalakayin natin sa araw nito. At kaya naman ako rin ay bumabati sa mga masugid nating mga patuloy na sumusubaybay dito sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, binabati rin natin ang ating mga kasama na si RJ, kasamang Larnie, kasama Roger, kasamang Levi, at ang ating kaibigan si Angie, kasama rin natin. At syempre po naman, ngayon ay araw ng Sabado, June 27, 2015. Ang oras po ay ganap na alas 4:02 ng hapon. Marami pong salamat sa pagbibigay rin sa atin ng pagkakataon dito sa programang ito kasamang Adan. Dahil sa dito ay mailalathala natin at mailalahad natin lahat ng mga anomalyang nangyayari. Okay, kasamang Beth, bago mo muna ilahad, bago natin talakayin ng issue nasasabog sa araw nito, ay babatiin muna natin ang isang retired colonel na si Cesar Marquez Barrero from dating LTMO chief ng Laguna, kung saan Sir, get well soon po. Sana ay magpagaling na kayo at kami po ay umaasa na sa darating ng mga araw na ito ay kayo po ay magiging malakas at magiging isa namin sa mga masugid na tagapanood at taga-subaybay dito sa aming impilan, lalo na sa ating kasamang si Lady Expose. Okay, syempre batid pa naman natin lahat na ang inyong lingkod ay laging nakatutok sa mga nagre-reklamo at mga anomalyang idinadaing sa atin. At saka syempre, dito sa ating programang live online, batid din po natin na maraming mga nag-aabang at nakatunghay sa ating programa. Kaya ibibigay na muna natin ang ating hotline na kung sino man na mga nangangailangan ng ating mga tulong, ay narito po ang ating hotline sa Smart 0910-869-5953 at sa Globe naman po ay 0915-719-3845. Alam mo kasama Beth, marami nang nanonood, marami nang sumusubaybay sa atin. Kamakailan lamang, maabot na yata tayo ng I don't know kung maabot na tayo ng mga 145,000 Minsan, nanonood sa atin dito sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, at ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang mga mahalagang kaganapan na nangyayari sa ating kapaligiran. At bukod dito, bibigyan din po rin natin ang mga reklamo at reaksyon ng mga biktima na mga kinakabahan dahil natatakot sa mga kapulisan. Parang nape-press yun. Yes, yun ang ating gustong... Ano na bang kinakatakutan? Gustong ipaglaban dahil yung harassment, yung mga questionable, mga kilos ng kapulisan, gaya ng sinabi ni Kuya Levi Tatad, na yung hepe ng si Ortegas. Taga Ortigas, Oh, yes. Malapit sa Pasig yan. Yes, dapat daw itapon Alam mo si Mr. Ortigas. Sa Pasig. Kilala ko si Ortigas kasama ang Lady Expose. Alam mo ba kung bakit
Yang Ortigas na yan, isa sa kung tawagin yan dyan sa Pasig, Don Antonio Ortigas. Ang may-ari ng Ortigas. Kaya pala ito ay matigas. Sir Ortigas, mabuhay po kayo at sana ay pagbutihin nyo para hindi na po kayo mawala dyan sa Pasig. At syempre naman, Bok, hindi naman porket puro na lang mga kasamaan ang ating iyan at mga meron din namang mga magagandang nangyayari na dapat din naman natin tinututukan. Dahil, Katulad ng kasama ang Holiday Expo. Kagaya ngayon na nangyayari sa bayan ng Kawit. Aba, hindi mo ba alam? Aba, meron na naman May panibago. May panibago At na merong namang pinakamainit na magagandang- pasasabugin dyan sa Kawit. Yes, oo. At syempre po, ilalahad din naman natin yung mga magagandang nangyayari, hindi lamang yung pangit. May maganda pala Oo. namang balita. Oo, Diyan kaya- tayo magaling maganda. Kasamang Lady Expo. Oo, kaya kung ating tutunghayan at uuriin at susuriin mabuti ang mga nangyayari, hindi na dapat mga matakot ang mga residente dyan sa bayan ng Kawit dahil talagang napakagaling ngayon ng hepe ng Kawit na si Chief Dimaya. Yes, siya ay nagkaroon ng operasyon kagabi. Yung dating Sa drugs. bagong upo, bagong Yes, talagang at- chief of police, At tayo'y tinawagan niya personal para lang makasama as witness sa operasyon na gagawin nila na magpapatunay na malinis ang kanilang operasyon. Ganun. Hinggil Maganda, doon sa maganda yan. mga pot session, mga user, mga drug pusher na involved sa mga shabu na tawagin natin methamphetamine. May mga paraphernalia pa Yes, oo. 4 na katao ang huli nila sa pot session kagabi dyan sa bandang Kanluran, Kawit, Cavite. Kaninang madaling araw yan, alas 12. Inabot kami ng Kasagsagan ng 2 oras ng madaling gabi. araw, yes. Pero mapayapa naman nilang pinasok ng mga pulis Kawit ang barangay Kanluran sa Kawit, Cavite. Kasama ang mga barangay official. Take note, meron pang mga kagawad. At siyempre Yung mga naman, kagawad kasama. ang inyong lingkod, ang nakasaksi sa operasyong kanilang ginawa. Kung kaya makikita natin kung mayroong palbol o tinatawag May na mga poll guy, oo. na involved na. So talagang medyo maayos naman ang naging takbo ng operasyon. Yes, dahil yung pagkakataon na sinalakay nila ang pamamahay noong suspect nitong si Rizaldi Pamisa. Naroon sina Bongbong Samala, Nonoy Sales at Chelo Yan ang mga Crisostomo. suspect. Yes, ang mga suspect na pawang mga naghihitan at gumagamit ng illegal. Kaya pala naman kasamang Lady Expo, puro payat na itong nakikita sa picture na kung saan agagamit siguro ng sa ipinagbabawal na droga. overuse of Wala na drugs. pumapasok Yes. na vitamin sa mga taong ito na addict, At eto pa, nagulantang ang mga suspect nang biglang pasukin sila ng mga pulis dahil sa impormasyon itinawag sa istasyon ng pulisya ng Kawit. Sabay ibinigay ang buong detalye paano ito mahuhuli ng aktwal ang mga naghihitikan ng shabu. At syempre, habang mga hibang naman sa droga, na kung saan ay hindi na sila makalakad yung iba, dahil Parang mga nakainom pa nagtitrip, parang mga ng nagtitrip. alak. Bukod sa nagdodroga, ay mga nakainom pa yung iba. Kaya, hindi na sila halos makapalag at makatakbo para habulin ng pulis. Kumbaga, swak na swak talaga. matiwasay namang mga sumama at awa ng Diyos, wala namang nangyaring komosyon o kung ano man. Parang naging transparency. Yes. At At nabatid pa rin mismo ng inyong lingkod sa punto ng mga barangay official doon na talagang nais na rin nila masawata ang droga sa kanilang barangay. Talaga, oo. Tama Dahil yan, tama. napakabigat nga naman. Isa pa, kung ang pulis loko, peperahan lang ang mga pamilya ng biktima. Kumbaga naman, at talagang Kumbaga, kasamang Lady Oo. Expos, biktima na nga ng Parehas droga, naman ang bibiktimahin pa nitong mga Yes, pulida oo. ng mga Yes, pasimunong mga oo. promotor na pulis, Kasama rin nakaagapay doon si Clementina Paterno, yung ating Ayan yung mga ating kagawad. talagang nagseservisyo Oo. sa Yes. kanilang barangay. At talagang kahit sabihin natin pang ayon dito kay Paterno, kagawad Paterno, talaga raw kahit siya mapuyat, malinis lang ang droga sa kanilang barangay. Talagang maaktive, Yes. no? At Maaktive. ayaw din daw nila
na magkaroon ng ganyang mga bisyo-bisyo doon sa kanilang nasasakupang barangay dahil ang kinatatakot nila, pag nalango na sa droga, ang bawat barangay nila roon, dahil marami na ang talagang nagbebenta at gumagamit. Kaya ang sabi nga ni Kagawad Paterno, salamat sa ating mga kapulisan ng Kawit. Di nagiging maganda pala kasamang Lady Expose ang partner ng barangay at pulisya laban sa mga kriminal. Nagkaroon sila ng coordination sa bawat isa kung kaya naging maganda ang naging resulta ng kanilang operasyon. Yun, at take note, ang mga pulis, saksi pa ako, nakita ko, kahit may nakuwang wallet. Ito ang wallet nyo ibabalik ko sa inyo dahil nasa loob na ng ulo. Yan ang mga magagandang servisyo ng mga mamang pulis. Makikita mo talaga ang pulis respetado. Yan ang dapat. Magalang, malambing, respetado, at unang higit sa lahat, merong konsensya. Merong konsensya sa kanilang mga nagiging nasisita o nahuhuli. Dahil may mga ebidensya naman na magpapatunay na may mga nakuha. Kagaya nito, 1 plastic sachet containing suspected shabu with marking RP-1. 2 open plastic sachet containing suspected shabu residue with marking RP-2-2 and RP-3. 2 sheets of aluminum foil containing suspected shabu residue with marking RP-4 and RP-5. Yes. 2 improvised aluminum tutor containing suspected shabu residue with marking RP-6 and RP-7. 1 disposable lighter of marking RP-8. 1 improvised glass tutor with marking RP-9. 13 small heat sealed transparent plastic sachet containing suspected shabu with marking RP-10 and RP-22. Kaya talagang makikita natin na ang mga pulis na nag-operate na ito ay talagang ibinigay nila ang buhos na atensyon at protection din naman umano ng mga nasabing mga mga suspect na nahuli sa loob ng pamamahay ng si Rizaldi. Alam mo kasamang LD Expos, hindi kagaya ng mga ibang mga pulis na nanguhuli dito sa parte ng Laguna kasamang LD Expos. Kung saan mukha yata, pati yata yung mga ibang kapitbahay ng hindi naman kasama nagmimiro lang, tila kinukuha rin ng mga laptop yata mga ibang gamit to nanonood lang, baka naman sinasama. Ganito yung sistema yata nangyayari dito sa baka naman kaya naman dinadala yung mga laptop, aircon, na balita ko, tsaka yung mga electric fan, baka naman exhibit nila, baka naandun ng shabu sa loob. Posible na pwedeng gawing inspection. Pero kaya, bibigyan kung ang gagawin naman nila dito, pero dito kung talagang salbahe ang pulis at talamak na rin sa pangungurakot, talagang gagawin na nga ng kapulisan yan. Mas mabuti pa siguro. Na walang inaasahang kasamang Lady Expos. Kung sa Ortigas Pasig ito, hindi papayagan to ni Don Antonio Ortigas. Kaya nga ako hanga talaga dito ngayon sa malinis na operasyong ginawa nitong mga bagong talagang pulis dito sa Kawit, yung sa kasalukuyan. Dahil talagang may mga witness pa silang nakatutok habang ginagawa nila ang pagsasalakay at maging ang inyong lingkod ay tinawagan pa nila personal upang maging malinis at saksi sa kanilang operasyon. Ayun, kaya po tayo'y hanga sa ganyang mga kapulisang mayroong paninindigan at transparency. May transparency na pamamaraan sa pag-operasyon. Yes, na sadyang maaasahan ng bayan para linisin at mabuwag, malupig yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay maging patas ang kanilang ginagawang paghuhuli. Sige, sandali lang kasama. Okay. Magko-commercial muna tayo. Yes. May mga dumarating na text at saka tawag. So, isang commercial muna. Okay.
I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. Okay, binabati rin natin ngayon, araw na ito, yung mga makikisig na nag-operate kagabi na nagpakapuyat na pinangungunahan ni Deputy Chief Police Inspector Danny Yasay, PO3 Jasper Aspiras, PO2 Alvin Alcoba, PO1 yan yung mga pulis kasamang lilit. Yes, oo. Blanquesa, PO1 Mark Edward L. Taico, PO3 Plaridel da Prosa, PO1 Ernesto Casilana, under the leadership of Police Chief Inspector Romulo Di Maya Jr. Dahil ayon sa report ng mga confidential agent nila, nakuha nila ang mga nasabing mga suspect at ngayon ay nananahimik na nandun na sa jail. Binabati rin natin siyempre at pinupuri si Police Director ng PPO Cavite na si Police Senior Superintendent Jonel Cabrillos Escomoser ng Campantalyong Garcia Headquarters dyan sa Imo City, Cavite. Action man ang Police Director, ha? Yes, napakagaling talaga dahil pag nagsalita ka sa kanya, mabilisan niya itong inaaksyonan. Gayon din si Regional Director na si General Richard Albano ng Calabarzon 4A, si General Tacloban, Laguna, sa mabilisan nilang aksyon at magandang pamamalakad sa hanay ng kapulisan. Tayo sumasaludo tayo dyan sa mga, unang-una sa ating pulis Regional Director na si General Richard Albano at sa ating action man na Police Director na si Police Senior Superintendent Jonel Escomoser. Yes. Mabuhay po kayo. Keep up the good sir. Okay. Isa nga pala kasama Ben. Yes. Kanina lamang mga alas 9 ng umaga ay merong nabaril dyan, nasaksak dyan sa lugar ng Santa Rosa. Ang biktima ay si Epifanio S. Leonardo, 49 years old, walang trabaho at nakatira sa Camsur residence of Barangay San Vicente, San Pedro City, Laguna. At ito ay tinamaan na patalim sa gawing kanan ng kanyang leeg at ang suspect ay kasalukuyan pang hindi pa napapakalaman kung sino ang may gawa nitong pananaksak o pang-abuso sa tao ito na biktima. Okay, siya nga pala si Colonel Baclang, sir. Kanina po namin ito po ay aming pinabot sa inyo. Alam na po namin nakabot na sa kaalaman ninyo. Ang nangyari ito kanina na banda lamang alas 9:30 dyan sa may barangay Santo Domingo, sa may Puro 4, sir. Siya nga pala, sir. Kung maaari lang, sir, magbati ka naman dito sa amin at medyo bigyan mo naman ng aksyon ang aming mga panawagan pagbati sa iyo diyan sa mga ginagawa mong maayos na panunungkulan bilang Chief of Police ng Santa Rosa, Laguna. Okay, binabati din natin si Konsehal Celso Ambayas ng San Pedro, Laguna. Oo, si Pusyal yan ng San Pedro. Yes, siguro ito yung magaling na konsehal. Kung kaya siya talagang napapansin. Pati dito sa Serbisyo Balita Live Online, talagang siya pinupuri. Talagang medyo magaling na public servant. Okay, gaya na naging topic natin kamakailan, Adan, isa na rin naman natin kung mainit na issue ito na tatalakayin natin. Hinggil dito sa Department of Foreign Affairs na ngayon ay kasalukuyan may lumalantad at nagsisiwalat na complainant na ayon dito sa complainant na ito ay nagsampa na rin siya noong 2014 ng kaso sa ombudsman na hanggang sa ngayon sa kasalukuyan itong si Reynaldo Hoson na complainant ng mga tiwaling inireklamo niya
sa DFA, hanggang sa ngayon ay hindi inaaksyonan ng ombudsman. Sa DFA yan? Oo, dahil ang mga nireklamo niya ay halos 21 top official ng DFA at meron pang 3 construction services na mga namamahala na di umano'y kasabuatan para makapagpondo ng malaki at gano'n pagpipiesta nila. Doon nila bibiyakin yung nasabing mga pondo. Diyan sa Department of Foreign Affairs. Talagang Affairs. inihahatag ng Department of Foreign Affairs doon sa mga taong humahawak ng talaga ng project. Kaya questionable ngayon dahil marami silang mga pinag-aaralan pangalan natin, book yung dokumentong hinatag sa atin dahil nagsasaad doon na maraming project na halos ang halaga ay tersya lang o 1/4 lang ang dapat bayaran. Oo, sa proyekto. Na kung saan yung 3/4 na inilabas doon sa pondo na itutustos doon sa proyekto ay nabibiyak-biyak na. Ay, ganun ba? Dapat siguro mahalukay ang mga bulok sa lugar na yan ng Departamento, ng Department of Foreign Affairs. Kaya, kung saan, nagtataka nga tayo, bakit nagagawa ng mga iyan yung ganoong programa na nagkakasabwatan. At unang-una rito, kasamang Lady Expo, ang nabibiktima ay ang ating mga inosenteng kababayan. Yes, oo. Ultimo sa mga pagkuha ng passport, dyan natin makukuha yung mga ating mga pasaporte. Yes, Siyempre, kahit papaano, may mga racket-racket na rin na nangyayari. Marami palang racketeer dyan, ha? Yes, unti-unti natin pinag-aaralan dahil ayon sa 3 abogado niya, itong si Attorney Melanio Batas Mauricio ay nagsaad na rin sa atin. Si Attorney Batas? Yes, si Attorney Batas. Graduate na yes, yun. oo. At balita ko, di umani, mga classmate niya pa sa UP, yung mga tulisang DFA officers na nandyan sa loob ng departamento. Yes, na namamayagpag at talagang pinagpipiestahan ang pondo ng DFA. Aba. Imagine, ultimo nga mga sasakyan, bakit kailangan pa sila lumenta ng 2,000 isang araw sa bawat empleyado ng matataas na officers ng DFA? Gayong meron naman silang mga sasakyan. At may mga malalaking sweldo yan, kasamang yes, malalaki ang sweldo niya. Kaya kung inyong diringgin lahat ang mga sinasabi nitong complainant natin na si Mr. Ray Hoson, bago natin papangalanan niya, pag-aaralan din na muna nating maigi yung mga tiwaling 20 top official o 21 to 23 top officials yung involved. Diyan sa loob ng Yes, departamento ng oo. Department of Foreign Affairs? Yes. Kasi meron naman silang mga ibinigay sa ating dokumento na magpapatunay na talagang may anomalya. Oh. Kaya lang, sa ngayon, sa kasalukuyan, hindi muna natin sila papangalanan dahil pag-aaralan muna nating maigi kung saan butas natin sila isislat. Dahil ang kaso na kanilang hinaharap na isinampa ni Mr. Ray Hoson ay grave abuse of authority, RA 319 at RA 6713 sa kasong plunder sa ombudsman sa may Agham Road, Diliman, Quezon City. Sa madalit sabi, kasamang Kaya yan, may kulong yan. At yan malamang matulad dito kay Janet Lim Napoles. Yes, parang ganun yan. Akala nila wala silang kulong. Pag iyan ay tinutukan natin dito sa Serbisyo Balita Live online, wala tayong pinapanigan at hindi tayo nagugulat dito ng kasinungalingan. Dahil sa totoo lamang ang lahat ng reports natin dito. Dahil mahigpit ang management natin. Ay yun true documents pa na magpapatunay bago mo sila saltikin. Alam mo, kasamang Lady Expo, kayo dyan po, kung meron mang nakakapanood o nakakadinig ng aming mga panawagang ito, dyan sa loob ng departamento, ng Department of Foreign Affairs. Huwag niyong hintayin na pangalanan pa po namin kayo dahil nasa bingit na kayo ng aming reportorial. Konting-konti na lang dahil ayon dito kay Attorney Batas Mauricio, magpapal na rin sila ng preventive motion para raw masuspindi na yung mga lintik na tulisan ng mga official na yan. Hindi naman talaga dapat palakpasin yan, kasamang Lady Expo. Kung saan, dapat talaga
pasabugin na kung ano man ang mga bulok na nagaganap sa loob ng departamentong yan. Talagang dapat na. It's the right time. Huwag mong tantanan yan kasamang Lady Expos sapagkat bulok ang mga sistema ng mga iba na ng patakaran at pananaw sa buhay At ay walang gawin kung hindi pagsamantala ng ating mga At ibabato na rin natin sa management ang problema na yan. Para araw-araw sa ating live online, ay mapag-usapan na yan at yan ay mga mapatalsik na sa kanilang mga posisyon dahil sila ay mga dupang. Hindi dapat lamang kasamang Lady Expos patalsikin, parusahan at katulad ng ating mga senador. May kulong yan, pare ko. Katulad ng kasamang Lady Expos. Akala mo ba'y ganun lamang yon? Oo. Plunder yan. Kung sina Senador Bong Revilla, Jingo Yes, Senator Jingo tama, Estrada, Senator Enrile, mga matitikas na mga personnel ng Senate Committee. Nakakulong. Sila pa kaya? Yes. Ito, tatandaan natin, mga dyan sa loob ng departamento, kung nasaan man kayo sa kasalukuyan sa oras na ito, ay umabot sa inyong mga pagkaalam ang mga ginagawa at sasabihin namin sa inyo, huwag na po ninyong hintayin pa na kayo po ay ma-expose at bombahin pa nitong aming kasamang si Lady Expose ang mga bulok na ginagawa niyo dyan sa inyong ang mga nasasakupang bulok na pinaglilingkuran. Okay. Okay, baka kasama Ben. May dumating na text ba yan? Text. Tungkol kay Cayetano, ano bang... Aba, si Cayetano! masasabi Yan, mo ako, dyan? napakagaling yan. Taga-roo sa amin yan! Mm. Makikita mo ngayon kasamang Lady Expose. Napapanood mo yan sa TV, kung saan ay napakarami ang mga kababayan dyan, ang kausap nitong si Alan Cayetano. Nakakatetano. Kasi mukhang tetano nangyayari. Mukha ito kung hindi kuryente kasamang Lady Expose, mukhang tetano. Ay, Diba? naku talaga. Bakit mo naman nasabi mo? Aba, dyan sa lugar ng Global City, kung saan nasasakop yan nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Kala mo kasama ang Lady Expose, dapat mag-isip ang ating mga kababayan na huwag nang tumulad sa nangyari ngayon sa kasalukuyan ng ating gobyerno na tuwid na daan, subalit, I don't know, correct me if I'm wrong, kung ang tuwid na daan ay sa katotohanan, sa likod na salamin, ay baluktot naman ang takbo ng sistema. Nabanggit mo na rin lang yan tuwid na daan. Oo, kasama ang Lady Expose. Tumungo tayo sa mga teachers o guro Ayun, sa mga okay. eskwela. Oo, sige. Dahil ang sinasabi mong tuwid na daan, dahil yung mga guro at maestang tinatawag, sila ang aagapay. Sila ang magtuturo ng tuwid na daan gaya ng sinabi ni Pinoy. Pero paano masasabi mo, ano komentasyon mo, kung ang mga mestra ay nananakit? Yes, Kung ang mga bawal mestra yan. ay nambabato ng eraser, kung ang mga mestre ay namimingot ng tenga ng mga estudyante, lalo na pagdating sa punto ng mga elementary grades. Tama ka dyan. Elementary. Alam mo kasama Lady Expose, once na may... I-generalize report na lang natin dahil iyan sa susunod na Sabado ay tatalakayin natin at yan, pipilitin natin makarating ng DepEd kung kinakailangan na ireklamo yung mga magulang dahil marami na po tayo natanggap na mga text messaging at tawag mula sa mga magulang na ang kanilang mga anak raw ay di umano ay sinasaktan. Alam mo kasamang Lady Expose, Kaya once of dapat my experience, mag-conduct tayo ng investigation. nagkaroon ako ng experience dyan kasama Lady Expose, kung saan, yung mga teacher na yan, na kapag kaya na umabot na sa DepEd, ay malamang na bababali, wala ang mga pinagtapos niyan. Mga benefits niya, wala lahat Oo, yan, wala tanggal yan. Dapat lang naman huwag kayong magturo, huwag kayong maging mestra kung kinakailangan, kung maiksi inyong pasensya. Ayan ma'am, katulad yan. Yung pong mga try natin dyan, na inilalako sa mga estudyante baka hanggang ngayon patuloy pa. Take note, Adan, pag nagbigay daw ang mga magulang ng 20 pesos na baon ng anak, pagdating ng feeding, kung ang feeding is 6 pesos, yung sobrang 14 pesos na natitira sa bata, ipabibili lahat ng mga junk foods, mga candies, ng mga teacher. Nangyayari. Yan ang ating tututukan. At ating sisibakin yung mga tiwaling mga teacher na yan na namemera lang. At ito pa, may mga request pa. Yan naman may pondo naman ng ating gobyerno inilalaan para dyan sa eskwelahan. Yes, bakit public konting school. utot, teacher? Ang teacher, hihingi ang bata, hihingi sa magulang. Konting karahingan lang. At yung mga PTA, Parents Teacher Association, naturingan sila mga magulang din.
nirarakit din ng ibang mga PTA, connivance with the teachers. Yun, katulad dyan ng ano parang, principal. ang nangyayari dyan kasamang Lady Expose, yung bang nasa K-12, yan, isa pa yan sa mga nirereklamo ng mga magulang, yan tungkol sa K-12. Yes. Isipin mo, K-12. Aba, nung araw nung kami nag-aaral, from grade 1 to grade 6, pag umabot kami ng 4th year high school, aba, may pagmamalaki na namin na talagang kami experienceado na at talagang magaganda ng pinag-aralan. Ngayon, K-12 na, wala pa yatang nalalaman ng ating mga kababayan. Nilang ganoong katagal na pag-aaral. Lalo na maghihirap ang mga magulang, lalo na yung mga kapos sa pinansyal, baon lang ng mga anak, talagang hikaws na. Kakainin at isusubo na lang sa araw-araw, hinahanap pa nila. Paano pa yung dagdag na ba? Kung dadagdagan pa natin ng taon na sinasabi, yung iba baka grade 6 lang mag-asawa na. Oo nga. At saka yan matatandaan po natin, yan sa ating mga guro. Pag ang itong principal ninyo po ay hindi kayo binigyan ng aksyon tungkol sa mga tatalakay ito sa susunod na programa nitong kasama namin si Lady Expose, ay papangalanan po namin kayo kasama po ang inyong principal. Okay. At ito pa, kasamang Adan. Ano ang napapansin mo sa mga checkpoint ko, no? Aba, mukha yatang... maging police o mga enforcers na yan. Mukha yatang aktibo sila kasamang Lady Expose. Pero may nakikita ka bang mga... May butas ka bang nakikita o may nakikita ka bang problema? Lalo dito, particular na dito sa lugar ng Imus, na kung saan maaring dahil hindi pa natin nakakapanayang personal, si Mayor Emmanuel Maliksi, ay napansin po natin, yung ibang mga enforcers dyan, talagang puro palaban na akala mo kung sino, nagkaroon lang ng... traffic enforcer lang? Yes, at napakahirap mga pakiusapan, ultimo mga tricycle driver, nahihirapan daw mag-renew ng prangkisa dyan, tapos huli ng huli, yung mga special permit na sinasabi. Ano ang ginagawa nitong TMO chief ngayon na nakatalaga dyan na si Mr. Sakilaya? No. Hindi na ba siya ngayon? I don't know. Kasi hindi ko pa nga ano. Kasi ang alam ko, kasama ng Lady Expose, ang kasalukuyang head ng traffic enforcer ng ITMO, Imus Traffic Management Office, ay si Sakilayan. Yes. At ang alam ko, nagkakaroon natin ng konting hindi pagkakaintindihan ng kawitang Imus hinggil doon sa mga prangkisa na tinatawag sa mga driver ng sa usaping boundary, yes, no? Boundary. Yes, at saka yung prangkisa na kapag gumawi ng binakay ng kawit, yung mga taga-Imus, tricycle, inuhuli. Pag gumawi naman ng mga taga-kawit doon sa Imus, hindi naman daw inuhuli ng mga taga-kawit. Ano yung nag-checkpoint niya kasama ang Lady Expose? Police o traffic enforcer? Mostly raw, yung mga CSU, enforcers, dinaig pa nga ang mga pulis. Aba, hindi ata maganda. Yun ang hindi ko magandang napakinggan. Baka mag-conflict yan doon sa ating mga local executive. Kaya atin din pipiliting buksan yung topic na yan sa susunod na issue. Dahil marami pong mga text messaging tayo natatanggap. Gaya itong mga masusungit na empleyado at empleyado ng gobyerno. Dapat daw pagsisibakin. Dahil yan daw may mga sweldong tinatanggap. Pag mga pagod na siguro, mga nagre-react na. Naanimoy, daig pa mga amo, daig pa mayor, daig pa mga konsyal, daig pa kapitan. Yung mga sekretary ng barangay, ganyan din. Hihingi ka lang ng mga sertifikasyon. Mga clearance. Certification, tama. Barangay ID. Aba, ang dami na sinasabi, kaysa hindi kita, kabibigay ko na siya. Paano kung kailangan talaga ng tao? Alam mo, yung mga ginagawa nilang yan, talagang tungkulin naman nila yan kasamang Lady. At saka kasamang Adan, yung tama lang na pati barangay clearance, binabayaran pa. Aba! Yung iba sineserox lang naman. Hindi na dapat binabayaran. Alam mo kung bakit Lady Expose. Nung ako may time na nangailangan ako ng ITC ng barangay. Nung makita ko ng aking mga kababayan at kabarangay, ay wag nyo na at wag ka na magbayad. Kasi mayroon naman talaga silang pondo, lalo na kung malaki ang ira ng isang barangay, nasasakupan ng isang barangay, kasamang Lady Expose. At malaki na ang budget niyan. At mostly, Bok, yung barangay hall, bakit maraming barangay hall na laging mga sarado sa araw? At kalimitan, sa gabi lamang ito mga nagbubukas, parang beer house.
Aba, Totoo ba yun? meron sigurong nangyayaring ganyan. Pero meron din naman siguro kasamang line-expose na mga kapitan na talagang tapat sa kanilang tungkulin. Oo nga, hindi naman natin nilalahat. Oo. Pero mas marami ang sarado ang barangay hall sa araw. Katulad ng Ay, anong barangay? Sa gabi lang sila nagbubukas. Katulad ng anong barangay kasamang line-expose? Doon lang sa lugar mo mismo. Doon na ako nakauwi. Tabi na namin ang barangay hall. At dinonate pa namin yung lupa ng barangay hall. Diyan sa Medition. Yes, Sarinas Barangay Hall yun. Dinonate na nga namin, lagi naman sarado ang barangay. Ano bang klase yan? Yung kapitan dyan, baka naman hindi na Patulog-tulog at baka hindi naman makakilos na kasamang line-expose. Yung kapitan, dahil ang alam ko, ang kapitan dyan mukhang matanda na at medyo tutulog-tulog yan. Hindi kagaya doon sa kabilang barangay, doon kay Kapitan Nas. Oo. Talagang napakagaling. Magaling Aktibong yung Kapitan Nas na yan. Yun, ang aktibong kapitan ng barangay sa Medition 2D. Napakagaling na barangay chairman. Talaga aktibo. Pag may namatay doon sa barangay binuburo, sila rin nagbabayad ng kuryente. Dyan sa barangay na yan na sinasabi mo kasamang line-expose, ano nang ginagawa nitong kapitan dyan? Saan barangay mismo? Dyan sa inyong lugar mismo sa Ay, Medition. wala, tulog ng tulog. Natutulog si At ang kapitan. inaasikaso ay ang kanyang Pambira negosyo. naman. Kapitan! Hindi man kung lang lumalabas. Lagi sayang. tulog. Tinawag pa namang ikaw ay kapitan ng iyong mga kabarangay. pwedeng kapitan ng Kalawang. mukhang hindi kaya ta makakapitan. Mukhang mabuhay kaya ta. Mas mabuti pa siguro, kasamang line-expose. Pag-resign na kapitan na yan, at palitan na ng first kagawad. Dapat lang. Dahil ultimong mga sekretary niya, pasaway. Ay, ganun ba pala yung sekretary? Mukhang appointed lang. Siyempre, kung ano ang puno, siyang bunga. Kung ang kapitan ay tutulog-tulog, ang sekretary naman sigurado po yan dyan. Nakaw, sinabi mo pa. Dahil meron silang negosyo kaya doon nakatutok yung kanyang sa hanap buhay nakatutok yung kanyang katawan. Kaya dapat siguro, pagka yung mga sekretaryong ganyan, papalitan na rin yan ng ating pamahalaan dyan sa lokal ng Department of Interior, Local Government. Isa pa, meron din tayong balita tungkol sa 2 pulis na kidnapper. Oo, Grabe, ano? pulis kidnapper. Ano Oo ba nga, no? yan? Yes, Teklo, yung 2 pulis na kidnapper. Diyan sa may UCPD, naka-assign ata itong si PO1 Adrian Casumomo at si PO1 Puhot Bagtong Yan yung mga nahuling pulis. Yes, yan ang mga kasabwat nila, 7 kalalakihan. Sa karnaping, ano? Yes. Meron atang yes, puro lalaki ang kanilang ang kanilang mga kasabwat, 7 kalalakihan na talagang ayon dito sa report na ibinigay sa atin base sa impormasyong ating natanggap kasamang Adan. Oo. Lulan ng kanilang mga sasakyan. Lulan ng kanilang mga sasakyan ang mga biktima sina Ray Oroso, Noche, Catherine Borleo, at Leo Marami pala, no? Alan, Rainer Ocampo ng parahin ni Pia ang 3 at 3 iba pang mga taga Impala Street, Fairview. Mga atlas yan, atlas, mga Yes. hindi pa nahuli. Yes. Persahang umanong kinuha ang mga biktima dahil sa kasong droga at dinala ito sa safe house na lang tinatawag sa San Mateo, Rizal. Subalit, pinakawalan ng mga suspect sina Barleo, Garlan at Ocampo maliban dito kay Noche. At humingi sa mga magulang nito ng 500,000 na bumaba na hanggang 100,000. Parang Kapalit ransom ng money, no? paglaya ng anak. Yes. At sa uli, nagkasundo naman sa halagang 50,000 pesos lamang. Bumaba na, ransom money, yes. Pababa na ng pababa. Bariya lang pala itong mga ito. Nila doon sa pamamagitan ng money courier service. Yung hulog, kundi sa LBC, sa Cebuana. Alam mo, kasama kayo expose, bariya-bariya na lang pala yan. Yes. At ayon pa sa report na nalakap natin, inireport doon sa pulisya ng magulang. Yung magulang nagsumbong. Tapos, ang mga pangyayari daw ay sinabi lahat na naghihingi sa kanila ng pera. Kaya, nung pinainan ata sa isang courier service, doon nahuli yung suspect ng kukunin na yung nasabing salapi. Yung At ransom, imagine, kasino na lang 50,000. 7 ang kasama Yung nila. pantubos, 2 silang pulis na PO1. na sila Bali pa. sila siyam na maghahati sa halagang 50,000.
Gaano naman Napakaliit na halaga. ka-chip nitong mga ito? Napakaliit na halaga. Sinira ang kanilang pagkatao At kredibilidad. ngayon, siyempre, naharap ang mga suspect sa kasong kidnapping. Kidnapping Mabigat yan, at kasama serious illegal illegal detention. Oo nga, mabigat yan. Napakabigat niya ang ginawa ng mga pulis na yan. 2 PO1, bagong pulis pa lamang. Bago ka makapasok ng pulis, katakot-takot na mga training ang mararanasan mo. Kung kaya dapat minahal nila kanilang Oo, kasi nga, kasama talagang 50 mil nasilaw na kasama ang Lady Expos. Alam mo kasi, mabilis makatukso ang mga Ang salapi. bad influence ng mga pulis na mga tiwali. Yes. Kaya dapat, yung mga POA na baguhan pa lang, okay, magpapadala sa mga batikan ng mga pulis dahil ilalaglag kayo niyan at ipapahamak ko kayo niyan. Oo, yan na nga ang ating mga kasabihan. Huwag tayong matakaw sa salapi dahil yan ay material na bagay lamang. Yung ating reputasyon at dignidad, yan ang dapat nating pangalagaan at pag-ingatan. Mahalaga kasi ang pag-ingatan natin ang ating pagkatao at huwag tayong magpasilaw sa konting salapi at talaga lamang. At huwag natin pagpapalit ang ating pagkatao kung sa pera lang ang pag-usap. Yes, kagaya ng ating mga ilang kapulisan na naharap sa mga kung ano-anong klaseng kaso, hindi ba sila nahihiya sa sarili nila? Kasiraan ng kanilang mga pamilya yan. Yes. Pati hanay ng kapulisan naaapektuhan. Paano yung mga magagaling? At paano rin naman yung mga pulis na mga may edad na may mga anak na. Patuloy na naglilingkod ng tapat sa ating mga kabayan. Ano? At hindi, kung halimbawa manalilis, hindi ba sila nahihiya na maging anak nila apektado sa mga issue laban sa kanila, sa mga pangit na mga balita na maririnig at ma-encounter ng kanilang anak kahit sa eskwela na ang tatay nila, gano'n, pulis at tatay nila, salbahe pala. Meron naman magandang impact na mabait ang tatay mo, galing, gano'n ganito. Sana pulis din ang tatay ko, sana ganyan din ang tatay ko. Yun ang magandang mga makikita natin Ehemplo, na magandang halimbawa. ng kapulisan. Ay, kasama meron nag-text, ano? Oh, yes. Yung dito sa ating text sender, na kung saan ay meron daw pong problema dyan sa kahabaan ng kalye ng Carmona, Cavite, papuntang GMA, madilim daw po. Kaya madalas ang aksidente at minsan nagkakaroon daw ng hold-upan o anumang mga masasamang elemento ay nagslipa na po dyan sa mahabang lugar ng kahabaan ng madilim na kalye ng Carmona, Cavite. So, sa madaling sabi, kailangan dagdagan natin ng mga street lights o totally walang street lights doon. Ayan, ang dapat dyan mga pangunahin ng ating local official Yes. sa pangunguna ni Mayor Daya Loyola. Yes. Mayora, Mayora. meron po text sa amin dito, tabi-tabi lang po, Mayora, at nandito sa aming harapan ng inyong picture na kung saan alam namin kayo action woman. At Yes. kasama nyo pa rito ang aming kaibigan Congressman na inyong mister na si Roy Loyola. Congressman Roy Loyola. Yes. Kaya po kami ay nananawagan sa inyo na alam po namin ito ay inyong agad na aksyonan. Ang kahabaan po ng kalye, patungo po, magmula sa inyong bayan sa Carmona, patungong GMA, ay madilim daw po. At syempre, para maiwasan na rin natin ang mga bagay na hindi magandang mangyayari. Yes, at hindi Particular makakuha na. ng pagkakataon ng mga masamang elemento Yes. na makagawa ng masama. Yes, kasi once na madilim, para nagiging madilim din ang utak ng tao. Oo. Dinidemonyo. Kaya mismo nakakagawa sila ng mga bagay na madali para sa kanila dahil hindi sila masyadong At yun nakakakuha ng pagkakataon kasama ng Expos. Ang mga droga, Yes, ng droga. oo. Isa pa, balita namin, talamak din ang droga dyan sa Carmona. Ating sisiya sa atin yan dahil hindi natin pahihintulutan. Kaya nga nagkaroon ng Oplan Lambat Sibat ang grupo ng kapulisan na order galing sa kitaas-taasan, kay Chief PMP, na sinasabi na magkaroon kayo ng kota. Kay General Yolanda Espina. Yes, oo. Espina, kay General, na magkaroon tayo ng kota para masupervise natin ang pagsugpo at pagsawata. Sa laganap na droga. Sa Sa laganap kasalukuyan na nga, droga. talagang marami tayong mga kababayang nagiging biktima eh. Natutuwa nga tayo at nagkaroon sila ng ganong operasyon. Pero yan ay depende rin sa kapulisan. May mga pulis na nagiging way yan para maging salbahe sila. Dahil nasisilaw sila sa mga patong, mga areglo na tinatawag na kung saan maraming
mga police station nangyayari ang ganyang mga bagay. Kasamang Bet, bigyan ko ulit ka Paano ng naman pagbat- yung excuse me, before that, no? Paano naman yung hepe na nagmolest? Sandali na kasama, Bet. Babating ko lang. Get well soon, ha? Retired Wow. Colonel Cesar Marqueses Baraylo. Sir, may kamag-anak ka pala sa silang. Maraming Marqueses dyan. Katetext lang sa akin ngayon. Sabi sa akin, no, yung Marquez niya, parang kamag-anak ko. Si Engineer Marqueses po. Sinasabi rin po na magpalakas daw po kayo, sir. Okay. Paano naman kasama nga dan yung hepe na nagmolest siya? Ayan, Na naku. ngayon ay nakadestino pa rin. At Yan ang tumamay pinakamabigat din sa lahat. At pinakamasakit Kaintasan. kasamang Lady Expose. Oo. Ang pulis ay pagsamantalahan ng kapwa pulis. Aba, matindi. Paano ba nangyari kasamang Bet? Ayon doon sa aming ayon doon sa reklamo ng PO2 na ayaw na magpasabi ng pangalan dahil Oo. syempre moralidad niya na ang nakasalalay. Itong PO2, hindi yung Pero babae. Policewoman pa Police man woman, din okay. siya. Yes, kasamang police din policewoman. Ang mabigat dito, doon sa mga pangyayari na sinabi na siya inakbayan, hinawakan sa bewang, sabay, ano tawag dito? Dinakma. Hindi naman dinakma, yung niyapos Niyapos, napapalapit akala sa ko kanyang dinakma eh. sa kanyang harapan. Alam mo At kasi- naramdaman daw niya kung gaano init. Nung Kaya policewoman? Yan ang sinasabi ko. Kasi ikaw lalaki ka rin Hindi. Parang dinedepensa yung nag-init yung yung pulis na. Yes. Ngayon, itong policewoman, halos mangiyak, tulo ang luha. At anya, sabi ng policewoman, ako'y isang policewoman, pero nasakit na maigi ang aking kalooban. Sa kadahilanan na ako ay naging policewoman, hindi ko man lang may pagtanggol ang aking sarili. Parang nawalan siya ng respeto dito sa kanyang opisyal. Yes, at the Dahil same time pinastos talagang siya, hinalay. galit na siya. Oo. Sa madalit sabi, gusto siyang pagtangkahan sana nitong kanyang opisyal. Yes. Hindi nga totoo. lang niya po pwedeng pagbigyan dahil gawa ng bawal na bawal At saka hindi ang niya nangyayari siguro type. ngayon. Kung type na isang babae, may posibilidad na pumatol. Hindi, Ang miski masakit, nakasama ang hindi Lady type. Expose, At the same time, pag hindi type, pupersahin ka rin. Hindi, at saka alam Yun ang pa, masakit. kasamang Lady Expose, dyan sa mga pamantayan ng kapulisan, sana naman, huwag naman po ninyong pagsamantalahan na kayo po ang isang opisyal ng mga OJT ng mga pulis natin, mga babae, Isa pa, at yan mga ang training natin ingatan ng pulis natin, na yung mga babae, OJT. na kung saan po yan po ay makakatulong natin sa ng mga krimen, pagpigil at paghuli sa mga masasamang elemento. Yes. Kung wala po yung mga kababayan, alam niyo po naman ngayon, ang babae ngayon, ang mas malakas ang dating para sa mga bagay na yan upang makatulong sa ating pamayanan at sa ating bayan, di ba? Yes. Kaya nga, anong masasabi mo tungkol doon sa ginawa ng Hepe? Aba, yan si Hepe. Abrenica. Colonel Si Abrenica. Colonel ba yan? Na ngayon naka-assign dito sa Cainta Rizal. Nakakapagtanga rin naman. No? Bakit nabibigyan pa rin sila ng assignment? Ganong meron ng mga reklamo at demanda sa At yan siya sa Cainta ngayon. Yes, sa Cainta Rizal. Aba, ang mayor dyan parang aking natatandaan, medyo mamaya lang. Paano lang natin ang mayor dyan, pananawagan natin ito si Police Colonel at Chief of Police ng Cainta Rizal. Dyan sa Cainta, alam mo ba, kasamang ni Lady Expose, dyan sa Cainta ay magagalang ang tao. Kaya dapat magpakaayos na ito kung dyan man siya naglilingkod bilang Chief of Police, itong si Colonel Abrenica. So, dapat pala, sabihin ko kay Colonel Abrenica, lagot ka, isusumbo kita. Dapat magpakaayos na kayo dyan. Kung saan mo Dahil pa pag kayo hindi siya nandun. pag hindi siya nagpakaayos, siguradong wawalwalin natin siya. Malamang na kayo po Sa ating programa. maipaabot sa inyo na kayo po makausap man lang dyan isang beses. Sana po huwag na ninyong gagawin ang mga hindi karapat-dapat para sa ating mga kababayan. At higit sa lahat sa inyong mga pulis dyan, magmula sa Alagaan Tinoan nila hanggang at sa protektahan. SPO2, SPO1. Dapat talaga ialagaan nila at protektahan nila ang kanilang mga babae, Kabaro. mga Yes, pulis. oo. Kasi sila ang mga kasama na sa hanap buhay. Sila rin ang magiging katuwang kung sakasakali. Ang mga iyan ay maargabyado dahil yan. Babae pa rin yan, mahina pa rin yan, kahit police woman yan.
Yes, at saka wag naman dapat nilang samantalahin mo ang isang policewoman ay babae, kung sila pulis na lalaki, dadaanin nila sa lakas ng bisig, mali po yung gano'n. Wag po nating daanin sa brasuhan. Pwede naman makuha sa paupo yan. Oo. Ikaw ligawan muna. Baka sakali mo kalusot. Pwede namang At kung iba naman, magpadala ng message sa text lang. How are you this morning? At saka, pwede ka bang makadaupang pala? Alam naman. Hindi na kailangan pang puwersahin. Kailangan. at saka pangit yun namumuwersa. Oo. Walang dating yun. Mas maganda raw yun na ibinibigay ng babae. Ng kusa. Yung kanyang pagiging isang At may respeto. tunay na babae. Yes. Oo. Kasi pagka gano'n sa pilitan, parang manggayang pagilaw. Ang sarap ipokpok sa ulo. Oo nga, dapat wag na po lang maulit-puli yan. At doon po sa ating mga kapulisan na sumusubaybay dito sa amin sa programang ito ng Serbisyo Balita, kay Lady Expose, ay wag po nating pag-ingatan po natin na magganap pa sa mga bagay nito na aming iniulat na ito tungkol sa isang pulis ay hinalay ang kanyang kapwa-pulis. Yan. Tama lang yan na ma-broadcast natin yung mga ganyang pag-uugali ng kapulisan. Isipin mo, pulis nang halay ng nagmolesta ng kapwa kapulisan niya. Dapat irespeto. Paano tayo irespeto ng ating mga kapulisan na mababa ang Pulis rango? ng hold up. Kung hindi Pulis. natin ito irespeto, Diyos ko, dapat ano may ba yan? respeto talaga. Oo. Kaya kahit naman sinong GPMP, pag ganyan naman ang mga kapulisan mo, dapat dyan pag sibak na ng sibak. Dapat talaga masibak pagka ganyan. Dahil may mga new graduate naman. Para hindi na siya pamarisan kasamang Lady Export. Yes. Para hindi na pamarisan pa ng iba, dapat sibakin ang mga bagay, Kasi ang mga taong, mga opisyal na ganyan. Nagsisilbing anay sila sa departamento. Yes, oo. Kung kaya, hindi natin dapat yan i-tolerate. Yes, oo, Kung maaari tama lang, oo. hanggang sa maaga at sa madaling panahon, gaya ng inihiling ni PO2 policewoman na dati naka-assign sa General Trias at ngayon naka-assign sa RMG Silang Cavite, ay nakikiusap na kung maaari ay matutukan at mabigyan ng hustisya ang kanyang reklamo hinggil sa ginawang pagmamolestya dito sa nasabing PO2. At ngayon ang PO2 ay naghihintay na lamang ng magandang resulta ng kanyang sinampang kaso. Oo, kasi kakamukha nito, kasamang Lady Export, may nag-text sa atin dito. Meron daw dito sa party ng Laguna, ang babaeng preso, inilalabas ng pulis. Ano to, para i-date? O saan dadalhin Ano ba yan? Pulis, matulis pa. Matulis tong pulis na to. Gano'n bang katulis yan? Aba, mukha yatang nangyayari nga yata yan. Deadly po na yan, pag matulis. Isipin mo, preso, ilalabas mo, ikaw ang gwardiya. Pag nakatakas yan, sagutin mo yan, mamang pulis, tanda mo. Huwag mo lang daanin yan sa konting init. Pag mainit, ligo-ligo nga. Sabi ni kasamang Larny, para mawala yung Ligo-ligo init. pag may time. Pag may time, ligo-ligo naman, sir. Huwag mo ilabas ang preso pag nakakawala at nakatakas yan, sir. Tanggal ka sa serbisyo. Yes, isa pang problema yan. At kung ikaw naman ay nag-iinit ang iyong katawan, kung pwede ka naman kumuha na lang ng ibang babae na mayroon naman talagang, yan na may lantad na sa lipunan. Oo, at na saka, may mga babae alam mo, talagang kasamang bayaran Lady na. Expose, ang preso, dapat irespeto nila. Irespeto na, nakakulong na nga bababuhin pa. Pangit naman yon. Kaya ito sa Saan ba? Saan ba itong lugar na ito ng sa himpilan ng Laguna? pulisya? Saan kaya sa Laguna to? Ipapaano natin tatawag natin sa ating mga reporters na alamin at bigyan ng pansin. Yung at nag-text tutukan sa'yo ito. niya, na-contactin mo para makuha natin ang Tutukan natin ito sa ating mga reporter At kahit papaano. na alamin ng pulis na matulis na yan Oo. na naglalabas ng preso. Manyakis yata ito. Abay, pagka sobrang manyakis, putulin. Aba, yan. Diyan nadadali Kung ang hindi mga kayang maawat. Kagaya na nangyari sa isang korte kasamang legal post. Sinabi ng judge, tumayo ang pinutulan. Ang sabi naman ng pinutulan, nakayuko lang. O bakit tayo mong tumayo? Sabi ng kanya abogado, nahihiya po, agalang-galang na judge. Tumayo yung pumutol. Naku, nagmamadali tumayo yung pumutol. Ako po, kaya yung iyayin na po. Huwag sana mangyari dito sa pulis na matulis na to, na dumating pa sa pagkakataon na maputulan kayo. Tandaan niyo yan, mahirap ang manyakis. Pag naputulan, ay kayahiya po kayo. Sa ating Pero, mga babae. paging na rin niya kay Regional Director. Yes, tama po.
General Richard Albano dahil meron na rin po mga infotext na nakarating na rin sa amin na meron dito sa Laguna, babaeng preso nilalabas ng pulis matulis. Sir, Hindi po natin pa-investigahan yan bago po kami mag-ano yan, sigurado sasabit lang sa amin itong pulis na to. At kung meron reklamo laban sa kanya, ang babae inilalabas niya na preso, ay po pwede po nating kasuhan yung pulis na matulis na yan. Okay, oras na, time na tayo dahil magpapaalam na si Lele Expose. Okay, hanggang sa susunod po, abangan po ang mga mahalagang kaganapan na ating sisiwalat. At dito lamang po sa Serbisyo Balita Live Online, ito po ang inyong lingkod na si Lady Expose, na si Beth Sarinas ay nagsasabing mabuhay po tayong lahat. At sana po ay maging lagi namin kayong kaagapay dito sa aming patuloy na sumabaybay dito sa aming programang Serbisyo Balita at sumaatin nawa ang Panginoong Hesus Ama sa langit. Maraming pong salamat. Beth Sarinas, nag-uulat at sumaserbisyo sa Serbisyo Balita. At nagpapasalamat din ako sa ating kasamang si Lady Expose sa kanyang pagtanggap sa atin upang makapartner sa kanyang programa, at kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw po sa lahat ng ating mga suki na patuloy na sumusubaybay at sa mga panibago at maiinit na sumasabog na issue sa programang ito ni Lady Expose. Getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal!